ang nakasalalay sa seryeng ito. Magsisimula na ang laban natin. And looking at this game number 1, gusto ko yung sinabi mo kanina, Joshi Kicks, na sinasagot ng Kimi yung Hilda problem na binato ng Team Falcons. Kumbaga kasi kung iisipin mo, kayang bilhin ni Sanji yung trip dito ng isang Hilda. Kung haharapan ka, di ba baril-barili kita, tuloy-tuloy din naman yung passive niya. Tumama yung stun. Kasi Pew ay lilipad-lipad na. Medyo masakit ito kung early portions kasi mababawasan ang aggression ng Falcons. No mercy din para dito sa side ng Team Liquid Philippines. No, binigyan sila ng ganitong klaseng composition. Tapos naka-Lancelot pa si Carl TZ. Naging compensation dito ng Team Falcons is early participation coming in from Flap TZ. And also maganda rin naman kasi nakumuha sila ng Esmeralda. Either way, masasagot yung problema ng Lapu-Lapu or even yung Harith dahil sa shields na generate. And ito if I'm not mistaken, mas mataas yung win rate ng Esmeralda na pinangka-counter sa Lapu than Esmeralda na pinantatapat sa Harith sa Gold Lane. So this is a good move from Team Falcons. But again, we're looking at the range problem mula sa side ng Team Falcons. The only range that they have or yung artillery na meron sila would come from few. And kung patuloy siyang mabubuli ng Kimi, alam naman natin na matapang masyado maglaro si Sanji, even if Kimi yung gamit niya. So that's a problem na kailangan solusyonan ng Team Falcons. Yun din pala, kailangan talaga alagaan si Few dito dahil sa kanya nakasalala yung zone control na meron dito ang Team Falcons. And a lot of Farsa games ang napanood din natin mula sa Team Falcons noong Week 7. I say 80% nga ng mga feathered airstrikes ay talagang pinangbubuo lamang ng Team Falcons sa kanilang box. Mahirap kasi talagang lumaban kapag nakita mo na yung bilog na inilatag. Pero may lalatag din ata dito at Team Liquid PH. Sanjay umatras. Ngayon ay Pagong ay available na rin at nag-aantay lamang muna ng mga level 4s dito ang ating mga mid laners. Ginamit na nga rin dito ni Kyle TZ ang kanyang Mountain Shocker. Alam nila ang mga pwesto ng Team Liquid Philippines at sisimulan na ni Kyle ang turtle na ito. Side reset ng Kukor! Uy, bitata si Carlito dito Atras muna siya. Pero execution! At na-execute na nga ng literal. Itong si Pew 4v5 ang magiging action. Super Marco ay sumama na rin. Actually, hindi pa nga sumasama doon si Oheb. Pero si JB tuloy-tuloy lang hinahawakan lang. Si Carlito ay naging green camps muna. Black TZ sumasayaw sa'yo. Tinatantad lang siya ni Sanji doon. Kasama na si Carl TZ. Ang sakit ni Super Marco. And this time si Kyle ang nakakuha ng Pagong. Tutuloy pa ata si Super Marco dito. Isa, dalawa, tatlong flicker pa. At nakuha niya yung kill. Good start para sa Team Falcons pero 1-for-1 trade. Si Sanford na naman ata ang punteriya nila. Okay, Sanford, atras muna dito. Kaya lang habang nangyayari pala yung pre, halos kalahati na yung naplato doon. Buti na lang nabuhay pa si Flap TZ pero napakarami na ganap. The reason why nakalamang yung Team Falcons is because they got the turtle, they even got a kill out of it. But because of TLPH getting one prior to the turtle and giving that energy shields to OM, malamang sa malamang nasa around 200 yung nakuha niya doon sa 2/3 halos na energy shields na naubos niya doon sa turret. So that explains kung bakit lamang pa nga ng 30 actually ang side ng TLPH. Pero sobrang sobrang insignificant nung lead na yan. Parang ang close to perfect na description dyan is tabla. Tablado pa rin talaga. Tumatalon-talon pa nga. Minsan napupunta yung 200 sa Team Liquid Philippines, minsan sa Falcons. But overall, ang pinaka-good solution dito for Team Falcons ay nakakapag-farm pa rin naman ang kanilang Yizun Shin. And for Team Liquid Philippines, talagang nakakapatol sila. Carl TZ was already down to around 30% health. Pero nagawan nila ng paraan na makatrade pa bago magsimula o makuha yung turtle fight na yun. 40 seconds bago lumabas yung pangalawang Pagong. Napakadisiplinado ng dalawang teams natin. Walang umaabante ng sobra-sobra. Sobrang walang unnecessary movement from both of these teams. Nakita mo si Ogwen, sinusubukan pa rin niya yung best niya, nagguluhin yung Lancelot. Pero this is a time na hindi mo na magugulo yung Lancelot na yan. Better off na tanggalin na yung priority than disturbing this Lancelot. Might as well get the rotation back to the gold lane. Bigyan ng magandang buhay. Kaso nga lang Sanji. Aray ko po, kailangan niyang lumayo dito na parakit din. And the flicker. So magandang ideya ito para sa Team Falcons. Alam nila na medyo mababa ang confidence dito ni Sanji if ever. Ngayon si Black TZ papasok. Traction pulse ay nagamit na rin dito ni Sanji. Hawakan yung Pagong pero i-reset din. Kalahati yung boy ni Carl TZ. Habang ang buko ba na ng TLPH ay hawak na. At mukhang itutuloy na nga ng TLPH ang turtle na ito. Si Pew ay delikado and turtle secured pa nga para sa side ng TL. At
Patuloy pa nga si Flap. Okay, kailangan ba si Flap? Dito mag-isaman May shield si Force. May shield nga lang. Yun lang ay namatay. Itong si Carl saving Flap. And Sanford ay nakuha na rin ni Kyle. Nakalamang sa trade ang side ng Team Falcons pero lamang pa rin sa pera ang Team Liquid Philippines. Because they got the turtle, pero lumamang ang Falcons sa kills, nagiging tablado pa rin ang laban. Walang gustong magbigay ng malaking kalamangan. And look at Kyle TZ. Wow. Sinuro niya yung responsibilidad na teka. Pwede nang i-push tong top lane. That's why, kahit pa paano ma-build up yung lead for Team Falcons, but Carl TZ, okay na yan eh. Hindi na siya magugulo dito, so ilalaban niya pa. Ay, naku po, Phantom Execution din. Ipit-ata Oh, no, itong si Owen. Owen sa tatlong miyembro. Force ang flicker. Pero ibibigay na nila kay Sanji at siya ay makakakuha ng kill. JP duguan doon sa gitna. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero may plano ata na ginawa doon si Lafiu. Yes. Pumasok dun si Flap TZ. They tried to get a counter kill. Sana against JP. Kapalit ni Owen. But then successful si JP na makakatakas dun. Oh, naging maganda pa para sa Team Liquid Philippines. Tabladong-tablado ang ating laro. Grabe. Wala nang kwenta yung gold lead at this point, 6 minutes in. At mukhang si Super Marco bibigyan. Okay, nandun yung tectonic charge. Pero walang tinamaan. Sanji ngayon, kailangan matas. Pinaghahampas dito ni Owen. Nandun na siya yung mga Black and Few. Pero pinuntahan siya doon ni Carlito. Dati magkapatid ay naghahampasan din. Ngayon si Carl TZ ay nakatras. Mabuti na lang ay napanapan ni Carl TZ. Ngayon Oheb and si JP. Lalabanan nila si Owen. Kailangan lang tumakbo ng mabilis dito ni Owen. Pero si Super Makmaka, si Super Marco ay nag-aabang din ng pagkakataon. Atras muna, ceasefire ang eco-call na magkabilang kupunan. Oh, habang ceasefire, reclaim nyo na rin yung code na yan. Ayan. Dahil mala grand finals ang matchup na to, meron din pa premyo. And looking at this final turtle of the game, mukhang kontrolado naman ng Team Falcons pero maganda ang angulo dito ni Sanford at ni JP. In fact, mahihila pa nga nila ito. Okay, ngayon si Kyle TZ nagamit na rin yung kanyang ultimate. Okay na magpapakita. Good Tapang zone. sa dito si Sanji. Ganda ng zone na pinapamalas ni Flap TZ at ni Owen. Pero dahil nga expanding river, alam natin parang naka times 2 yung movement speed. Okay, Walang na Summer pagkakas Force. ni Summer Force. Magandang ideya to para sa Team Falcons. Hawak-hawak pa rin Super Makmak. Nagamit na rin yung kanyang curtain call. Atras mula si Sanford. Tuloy-tuloy lamang sila dito sa pagong. Papasok na rin itong si Flap TZ at si Kyle ay na-secure na ang pagong. Wow, napakagandang retry battle at dahil dyan, lamang na ang Team Falcons ng 1,000 against Team Liquid Philippines. If you are TLPH, paano mo ba papabagalin yung ginagawa ng Team Falcons ngayon? So far kasi, ang ginagawa ng Team Falcons, we're used to seeing them form a box every single time. Wait lang, Carl. Okay. buhay pa naman sa doon. We're used to seeing them forming a box. Pero it's as if na pinalaki nila yung box ngayon. Oo. Na mas malaki na to a point na kahit saan magpunta ang members ng TLPH is covered nung malaking box ng Team Falcons. And right now, for TLPH to survive this game, so far kasi lamang na ang Team Falcons, ay kailangan lang nilang mahanap yung mga maliliit na butas dun sa box na yun. Oo, and so far, no, mukhang malinis ang laro ng Team Falcons. Team Liquid Philippines, as of now, medyo nakakanamang na nga si Kyle TZ ng isang level. Very farmed up ang Yisun Shin na ito. At in terms of retry battles naman, no, 2-1 ang turtle takes natin dito. Lamang ang Team Falcons. Pero maganda naman para sa TLPH ay hindi pa bumabagsak ang kanilang mid lane turret. Isa sa mga pinaka-importanting outer turret. Kaya naman sisilipin pa natin ang ating Infinix in-game equipment. Bago yan ay mukhang delikado pa ata si Owen dito. Kung sila nagamit, okay, nabangka itong si Sanford. Ceasefire muna magiging goal ng TLPH. 40 segundo pa naman para doon sa unang malaking objective dito, which is the Lord. At ngayon, available na rin ang Sky Piercer para kay Sanji. Oo, yan na rin ata yung hinahanap talaga nilang Yes. power spike, no? Teka lang, RTZ. Okay. So, the good thing for TLPH is that even though they are at a deficit of 1.7k, hindi pa namamatay itong si Sanji at si Ohem. So, yung two of the three main damage dealers of the side of TLPH hasn't been dead dito sa laban. So, hindi na pipigilan yung scale nila. Items are present. Sky Piercer is probably the best item so far ngayon for Sanji. Kailangan ng maramdaman yung damage niya. Kailangan na ng power spike ng Kimi. At mukhang gagamitin naman ang feathered airstrike dito para mag-zone out. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina na yung mga feathered airstrike dito ni Few panggulang ng mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang mauuna pa nga ang TLPH sa pagpwesto around this first Flap. Lord. At delikado pa ata si Flap. Mapapatiran. Majojo ang pagpaata. Ako, pinagtulog-tulungan, Tumalon na pero pala yun. tumalon lang! With that falling star moon,
may mga ultimates na nagamit doon at magandang impormasyon para dito sa Team Falcons. Kung if ever man na magkakaroon ng aksyon. Pero sabi nila, sige Kyle, ikaw na bahala dyan sa baba. Meron na mga expanding rivers, so mabilis ka rin lang makakatungo kung magsisimula naman itong Lord na to. Pa-level 15 na rin tong Yisun Shin. Farm na farm talaga si Kyle TC dito. Ang tanging tanong na lamang ay maisasampal ba niya yung mga na-farm niya? And here you go, another feathered airstrike. At hindi ata makakancel kasi napadiran din. Oo, wala rin tinamaan dito si Pew, kundi si JP lang kung sila ay gagamitin. Sino magiging target nila? Minamatahan nila dito si Owen, pero lalayo din lamang. Tuloy-tuloy, nangangalahati na yung buhay ng Lord na ito. Cartesi ang kumahawak. Andun na rin si Sanford. Technology charge yung nagamit. Pero si Flat TC pumasok din sa bitbit ng likuran. And si Carlito ang nakakuha ng Lord. Magpapaalam din dito si Flat. Same with JP. Kahit TC kailangan matras. Sanford na lalayo na rin doon sa naging tagpo. At ang namatay at namaalam lamang ay si Flap at si JP. Beautiful flickers mula kay JP and Sanford. Yes! Dahil dun sa dalawang engagement na tinipid ni JP yung flicker niya, pati yung tectonic charge, that gave the Lord to the side of TLPH. Classic. Stun mo, Retrico. Yun lang ang gustong gawin ng TLPH out of that objective. And giving his body, giving his life for that objective, okay na okay yun for Team Liquid dahil nakapahinga sila ng malalim dun sa possible death ball na mangyari. But Kyle TC with the micro, hindi pa siya namatay dun sa laban na yun. At napakaganda din na nakapag-farm na rin si Sanji. Even with a Sky Piercer. Pero ngayon si JP humaharap sa marami. Naku, nahanap si Ogwen. Ang daming kumuyog sa kanya. Next pa ata dito si Flap. Nagamit niya yung kanyang Purify. Hahabol pa ba dito ang Team Liquid? Hindi na muna. So maghahanap muna sila ng mga ways para lumangat dito yung mga objectives na nasa paligid nila ay kukunin na rin. Actually, top lane nga ay nagkukumpulan na rin ng TLPH eh. At mukhang dito na nga nagsisimula yung snowball na hinihingi natin mula sa Team Liquid Philippines. Nakakuha lamang ng Lord. Na-translate pa nila sa 3 tore sunod-sunod. Team Liquid Philippines equalizes this game. Tablado na naman tayo, Papi. Kung ganun yung gagawin ng TLPH all this time for these objectives, mahihirapan ng Team Falcons na lumaban doon. In fact, Kyle TZ, kailangan pa niyang gamitin yung traces niya just to move out of it at mawawalan siya ng chance to contest for the objective. Kailangan gawin ng Team Falcons bago lumabas tong Lord na to ay makapwesto ng mas mabilis. They have to burst down one single member from TLPH. That could be Sanji, na kahit naka-flicker lang si Sanji. So kailangan... Kaya binuhusan nila dito si Ogen. Buhay pa rin. Grabe si Nakasigit Flap. sa may Grabe si maikli na butas. Pero si Flap TC ay Si Owen, pumasok. Kung sino ay nabitawan na rin. Si Pew ang Sanford. pupuntahan doon sa may badalikod. Flap TC na maalam. Pero na-isolate nila dito si Pew. Tuloy-tuloy pa ata sila. Nagamit yung Mountain Shocker. May idea pa sila na nasa likod si Kyle TC. Parang wala ata. Pero makikita na nila. Kailangan umatras si Kyle. Alam nila na nag-traces na kung sino ay nagamit din ni Ogwen para lang mailigtas itong si Kyle. Pero mukhang Torre pala talaga ang hanap doon ng side ng Team Falcons. Pero Torre din ang hanap ng TLPH. Hindi na ata madedepensa nito ng Team Falcons. That's gonna be 1 and turn it down for the side of TLPH. Oh, mahirap pa dito, men. Basag na yung gitna at sa TLPH ay nananatiling nakatindig kahit napakaliit na ng buhay niyan. Oh, mahirap pa dito, men. Basag na yung gitna at sa TLPH ay nananatiling nakatindig kahit napakaliit na ng buhay niyan. Ang importante kailangan ay malalim-lalim pa rin ang tatawidin ng Team Falcons dyan. Mahirap na ng pahirap no in terms of map control. Ano bang kailangan gawin ng Team Falcons dito, Joshi? Kailangan na nilang i-tighten yung box na ginagawa nila. Masyadong malawak to a point na even yung TLPH ay nahahawak at nahahanap yung center ng box na yon, and that would be Few. Nung na time na nadidisrupt na yung pwesto ni Few at hindi na siya makapwesto ng maayos sa kanyang feathered airstrike, it is the solution of TLPH. Remember, nagagamit at sobrang vital ng feathered airstrike na yon. Ogwen, medyo mapapanish siya ng onte, pero mabubuhay pa naman. Flap TC. Naku, tinamaan si Flap TC doon. Alam nila na nag-falling star mo na. Ay, dog! Feathered Airstrike, kalahati si Sanji. Si JP naman ang binabagsakan ngayon. Sanford and Super Marco ay nagbabakbakan doon sa gitna. Tuloy-tuloy lamang. What? Cartesi ay papasok din with a puncture. Falling star mo, naiwasan niya. Oo. Teka na nga, si Kyle! Ano si Cartesi ata magiging target nila! At napatay ni Owen, mga kaibigan. Cartesi is down. Alam ito ng Team Liquid PH. Mamatay din si JP and si Oheb. Dalawa naging kabayaran para dito kay Kyle TC. Alam nila na walang entry. Sabi nila, sige, hero na lang ang ating unahin. Sanford, 40. napakatibay talaga. Pero baril-baril lamang ito si Sanji. Kailangan ba rin Super Marco? Hahabulin pa rin siya ni Sanji. Dito na si Kyle TC. And si Sanji with a kill. Pasok din with a falling stormwood. Flicker from Sanji. Kailangan ba ito si Flap? Buhay pa rin siya. Tatahitin na rin si Kyle TC. Pero
nabagsakan ng power of whiteness para dito kay Owen. Kailangan mag-flicker out na dito ni Sanford, pero hahabulin pa rin nila. Tumama yung stun. Wala po ni Sanford. Kaya lang grabe yung sustain mula dito kay Sanford. Kaya-kaya pa rin niya. Kaya na kanyang sarili, pero andun yung penetrate strike mula kay Pew. Hindi pa tapos ang bakbakan nito. Sanji, nilalaban lamang niya ang kanyang sarili at ang kanyang kupunan. Napakahaba na naging team fight na yun. At nagsalpukan na nga ng micro na may kasama pang macro. DLPH and Falcons nagkapalitan lang. Lord reset na muli. It all started with a crucial position mula kay JP at kay OHEM. Napakaganda ng burst against Kyle DC. But because of the innate damage na isang Esmeralda and even yung Hilda against that Harit, nakakuha sila ng time at Flap DC goes in! Napakaganda ng zone! And Super Marco with a kill. Kyle DC as well ay nakakuha na ng Lord. Napakagandang pagbawi mula sa Falcons. At itutuloy pa ata nila dito sa purple buff pero retry secured para kay Carl TZ. Makukuha ng Team Falcons ng Lord. Team Liquid Philippines naman ngayon ang dedepensa. Running the funnel strat. Team Falcons, they just won. Wait! Uy, Flicker nagamit ni Owen. Kailangan niya tumawid-tawid doon sa mga damuhan. Pero nakitin ang buhay niya. Di pa tatapos dito ang Young God. Ang sakit. And Phoenix Army nagamit ni Flap DC pero lalabanan siya ni Ohem na ilabang yung Zapal Force. Tatamaan din ang pagkamula sa bangkero. 2 hits delete mula kay Kyle TZ. At ito na yun, naghanap na ng bangkay ang bangkero at mukhang pupunta dito sila sa may bandang top lane. Trade na para sa turret, papasok, pass of execution in. Okay, meron pa siyang puncture dito ha. Sanford ay sumama na rin doon sa naging party. Free si Sanji. At walang makaabot dito kay Sanji mga kaibigan. Yung Lord ay nasa may bandang ibaba. At naka-ready pa rin naman ng Team Liquid if ever sa kanya ng pagdepensa. Sinasabi ko pa lang kanina na Team Falcons are running a funnel strat. Kailangan nilang bigyan ng matinding espasyo ito si Kyle TZ and that's what happened. Nung nakapasok na si Kyle TZ, he was able to hit OHEM 2 hits sa kanyang YSS and that gave the threat for TLPH na teka. Farmed up na yung YSS, full item na, naka last item BOD. So ang gusto nito, kumitil. Pwede silang mag-turn every time na makakita sila ng heroes dito sa objective na paparating. And the pressure is on para sa tagapagmana ng TZ Blade. Lock item na para kay Kyle TZ. An entire franchise on the shoulders of Team Falcons right now. Naghahanap sila ng paraan para tapusin ang larong ito. Again, 2-1, 2-0, doesn't matter. Kailangan lang nila manalo sa setting ito kung gusto nila maka-playoffs at hinaharangan pa rin sila ng TLPH. Biruin mo, below ng 2K ang side ng TL pero kontrolado pa rin nila yung parte ng mapa nila. Sila pa nga rin yung sugod ng sugod dito no? And hindi naman nakataka kasi yung lineup nila ay buo at design sa ganong klaseng playstyle. Ang importante nilang para sa kanila ngayon, bago magsimula yung Lord ay walang mamatay at hindi na dapat maulit yung mga naganap kanina. Sa ngayon, no, Carl TZ, nag-high lang naman. Nag-high lang. Kay Flap TZ, no, former TZ brother niya. Pero mukhang nangangalabit din si Flap TZ. 30 segundos bago lumabas ang ating Evolved Lord. Pare, 18 minutes na pala to. Parang 5 minutes pa rin sa utak ko eh. Parang bigla na lang palang 18 minutes na but they tried to get Flap TZ. Nandun nga lang si Few to run that protection and the Federal Airstrike to zone them. And yun yung mahalaga for Team Falcons eh. Every single time na kompleto yung resources nila, hindi pwedeng basta-basta mag-initiate ng TLPH because they have the means to counter-engage. Pero yung TLPH naman is running a composition na pwedeng managasa na lang every single time. If Kyle TC mispositions himself, pwedeng mabaliktad ng Team Liquid to. Na kay Kyle TZ talaga ang bola if you are Team Falcons. And for TLPH, sapat na rin yung damage dito ni Sanji. Currently 4-0-4. Napakaganda ng laro ng Mage ng Team Liquid Philippines. At siya pa nga pupupronta sa Lord na ito. Hahawakan na ni Super Marco. Traces in para dito kay Kyle TZ. At si Flap ang nagbibigay ng vision doon sa may bandang itaas. Alam nila kung nasaan si Carl TZ. Kakadaan lang nandito sa mid lane. Phantom Execution na gamit na. Hinahanap siya ni Owen. At Feathered Airstrike ay nagamit na nga rin. Okay, lalayo din si Few pero reset ata magiging call. Binitawan ni Kyle TZ. Pasok si Super Marco. Oh no! Damage. Andun yung tech charge. Pero walang tinamaan mo ni Storm mula kay Flap. Atas muna siya dito. Nilabag yung Zapper Force. Hindi rin makakapitalize dito ng Team Liquid PH. Pagkakataon natin ng Team Falcons, EPD na nila. Pixel maneuver. Ang magiging call nila dito. Pero ni Car. Alam nila na walang retribution si Car TZ for the next 30 seconds. Pasok din. Magsabayan na. At ang magtatagumpay ay si Car TZ.
4v5 ang magiging lamang. Labang dito ang TLPH. Krinis cross ni Carl TZ, pare. Shutting down Kyle TZ. Kung wala siyang retry pre, hindi na nagmamatter. Walang jungler yung Falcons. Biglang ginanon na, teka, wala akong retry. E di pumatay na lang tayo. At sakto pa na napatay nila yung retry holder ng Team Falcons. Ngayon sila yung mas may advantage pa. Pero pwede pa rin pumalag. Pwede nga hero muna. Maging call din na dito kasi alam nila na lugi sila pagdating sa retrihan. Pero andun yung Feather Air Strike. Kamuntikan pa na makuha. Buti na lang ay na-retry pa dito ni Carl TZ. Reset malala ang magaganap dito, pre. Palipat-lipat yung gold lead. Ngayon, nasa TL naman. The moment na ginamit din ni Kyle TZ yung Mountain Shocker niya at hindi tumama yun kay Sanji, it is a perfect time for TLPH to counter-engage before even that Lord take. Nakita nila na pwede silang pumalag and sobrang laya din ang ginawa ni Kyle TZ na retry doon kasi alam naman niya na hindi ganon magbo-burst ang Team Falcon with the Lord. Because if they would burst the Lord, malakas yung kakayanan ng TLPH to counter-engage dahil nga sa composition na meron sila. Again, a setup from JP. Pwedeng yun lang yung maging puhunan ng TLPH para ipanalo yung clash. But Carl, Ko, baba ng buhay ni Carl TZ ang kalahati. Pero tumama pala yung curtain call. Forex Storm mula kay Fan TZ, walang tinamaan. Pero si Oge, nandyan yung harang niya. Lord ay buhay pa rin naman talaga. Pero si Black TZ, delikado ata. Napakababa ng kanyang buhay. Pero mabubuhay pa rin naman. Basag yung target sa gitna. At si Super Makmak ay natunaw lang with a Zornos from Carl TZ. Lord is up. Tutunawin na kagad yun. Nagpilihan na mga immortality. Lalo na ito si Sanford. At ready na ata sila na umabante pa. And yung depensa from the Team Falcons ay buhay pa rin naman. Tatawid dito si Carl TZ. Mountain Shocker. Feathered Earth siya ginagamit. Even the Mountain Shocker. Sino kanyang babanggain? Wala na sila mga minions dito. Aantayin nila yung next wave sa gitna. 30 segundos bago lumabas si Super Marco at may wave sa mid lane. Meron ding flicker si JP. Pwede niyang biglayin to, pare. Kaya ata, pero walang buhay kasi si Sanford. Papasok siya. Andun yung kanyang ultimate. And the tech charge! Sanji with a kill! Tuloy-tuloy pa rin si Owen dito. And this time ay si Ohe may nailatag Guard, na. guard! And si Cortis yung namatay. Pero siya naman ibibigay dito ni No Imo. way! At si JP na pop yung Imo. Buhay pa rin naman si Sanji. Atras na siya dito pero ibibigay na muna ng TLPH. Itong si JP. Kung gugustuhin nila, pwede sila mag-run. Pwede mag-abol. Dito si Kyle. Pero hindi na muna nila gagawin ito. Napakagandang pagbawi at napakagandang depensa para sa Falcons. Hindi ata aabot si Carl at si JP para sa Lord na to. Ano bang smartest approach para sa Team Falcons ngayon? for Team Falcons, they have to burst down the Lord as early as lumabas na yan. Dumating sa punto na we cut the macro. Yun na yung naging motto ng Team Falcons at minicro na lang nila lahat ng bagay. Up until that last moment na kung saan na 1v1 pa ni Carl TZ, si Carl TZ. At dahil din sa mga early pa na setup ng TLPH nung wala na silang resources, that is the perfect time for Team Falcons to ruin the clash. Look at Kyle TZ just casually taking down Carl TZ at pwede mo nilang kunin to Lord. Okay, sinisimula na nga nila yung Lord dito. No, kalahating HP na. Binibursatan nila to, Brits. Pagkakataon nila, Super Marco yung matras, Feathered Earthshake just to zone out lang yung mga miyembro ng TLPH. Yes, Carl! Pero aabot si Carl TZ, makikipagsabayan, 50-50 ata ito, madaling sa Retribution, Phoenix Army nagamit din, ang babada ng buhay ng Lord, sino makakakuha nito? Kundi si Carl TZ! At doon yung tech charge, ang babada ng buhay ni Sanford, mapapatay din sa kapay ni Super Marco. Oh, no! Si Sanji, naku, libreng free hit ata si Sanji dito, pero atras na muna sila. Kumabit yung curtain call, papasok din sila, pero sa ilang tawa na, papamaka immortality, mauubos yan ang cavalry. Oh my goodness, dalawa lang ang namatay para sa team of Falcons at si Carolito na lang ang natitira. At may evolve Lord pa ang Team of Falcons. Tinitibla na nila yung wave doon sa may bandang ibaba. 50 seconds para kay Sanji. 30 para kay Sanford. Si Super Makmak nasa gitna. At mukhang ihahatid na ng Team Falcons yung Lord doon sa baba. Paano dedepensa ang Young Goat dito? Crucial timing of the retribution mula kay Kyle TZ and now Falcons is knocking up the doors of TLPH! Uno 14 seconds para kay Sanford. Napakaraming kailangan